May nabunyag na naman pong isang baho na itong si Digong. Yan. Sa puntong ito, makikita mo na talagang ang dami niyang plinanong kademonyuhan, ang dami niyang ginawang kawalang hiyaan nung siya ay nasa pwesto. Dahil siguro saan? Sa inggit? Dahil siguro sa kanyang ambisyon? Siguro gusto niya lahat ng anak niya maging presidente. Kaya wala dapat balakid. Lahat ng yung tipong iniisip nila na posibleng kaaway, katunggali sa politika dapat mawala. Ganon ang sitwasyon. Ganon ang sistema ng kaisipan netong si Duterte, netong si Digong. Ito ang pinakamalaking iskandalo na naman netong si Digong. Bistado na naman, nagsalita na po etong si House Deputy Majority Leader Janet Garin. So pag naiisip mo si Garin, na andyan yung Dingvaxia issue ng panahon ni Pinoy. At ang sabi dito, pinilit daw siyang pumirma ng affidavit upang idawit si dating Pangulong Noynoy Aquino sa issue nga ng Dingvaxia. Isang malinaw na hakbang para sirain ang pangalan ng mga itinuturing na kalaban ng administrasyong Duterte. Ganyan kalala. Tapos sasabihin nyo, nagmamahal siya lang ang may totoong pagmamahal sa ating bansa. Hindi po siya naging presidente for the welfare of our country and our countrymen. Naging presidente po siya para sa pansariling interes, para magkaroon sila ng power, para maghari-harian. Hindi fair lumaban itong isang ito. Tapos gusto nyo, isa na namang Duterte ang magiging presidente na sa tingin ng mga eksperto ay mas malala kay Digong. Ginamit umano ang gobyerno bilang kasangkapan ng pananakot. Habang etong si Pau Acosta, Persida Acosta, kung naalala niyo po, at iba pang sangkot ay pinalalabas na gumastos ng pondo ng bayan upang lumikha ng peking kaso laban sa mga Pilipinong sayantipiko. O you see, gustong idamay pa yung mga scientist. Isa itong madilim na yugto ng kasakiman. Napakaganda. Madilim na yugto ng kasakiman at panlilinlang na nag-iwan ng masamang bakas sa bansa. Napakaganda yung sinabi panlilinlang. Isa kang sakim. Ayan. Ito po yun. Na-pressure daw siya o pinessure daw siya nitong si Digong na pirma nga ng affidavit to implicate former President Duterte sa Dingvaxia controversy noong panahon nga netong si Digong. Ganyan po kalala. Yan ang gusto niyo? Yan ang sinasabi niyong tatak Duterte? Ay talagang may tatak nga. At yung tatak Duterte na yan, ang ikinasira ng ating bansa. Yung imahe ng ating bansa ay nalugmok dahil dito sa mga Duterte. Good luck.